Hey, what's up mga idol? Magandang araw at kumusta? So pag-uusapan natin mga idol yung komento ng isang komodor ng Coast Guard na si Komodor Tariela about kay Vice Presidente Sara Duterte na wala daw kakayahan itong mamuno ng Pilipinas dahil tamimi daw ito pagdating sa South China Sea, West Philippine Sea. So, ito mga idol, no? Kung mga dito natin masasabi na masyadong mababaw tong komodor na to at halatang namulitika lang. Kasi, bakit mo sasabihin yan na walang kakayahan si Sara Duterte na mamuno sa Pilipinas? Bakit ba ang pamumuno ba ngayon sa Pilipinas ay nakasintro lang sa West Philippine Sea? O sasabihin na nating matapang yung approach ngayon ni Bongbong Marcos sa West Philippine Sea? Ang tanong, may nangyari ba? Napaalis nyo ba yung China? Pinayagan na ba yung mangingisda na maglayag doon? Hindi na ba sila binubuli? Wala pa rin namang nangyayari. Ganun pa rin naman eh. Hindi nyo pa rin naman kaya paalisin yung China doon. At ganun pa rin, binubuli pa rin yung mga mangingisda natin. Sa panahon ni Digong, sabihin na natin, ang ginawa ni Digong ay kumbaga kinakaibigan niya yung China, may usapan sila. Kasi mautak lang kasi si Digong. Alam niya naman na walang mangyayari kung magmamatapang ka dyan eh. Lalo ka lang bubulihin. So maraming sinagsasabi na sinuko ni Duterte. Hindi niya sinuko. Meron lang silang agreement na kumbaga, wag mong bubulihin yung mangingisda ko dyan. Kasi nandyan na yan eh. Hindi nyo na mababawi yan. Panahon ni Aquino, nakapagtayo sila ng facility dyan. So sa tingin nyo, kapag magmatapang kayo, umalis sila dyan. So ngayon, sabi na nating matapang yung approach nyo. O may nangyari ba? Umalis ba yung China dyan? Kiniklaim natin na atin yan. Atin naman talaga yan. Kaso, anong nangyayari? Anong resulta ng matapang na approach ni BBM ngayon? Umalis ba yung China? Hindi na ba nang bubuli? So, ganun pa rin naman eh. So, lalo nyo lang pinapalala. Kasi ang ano dapat yan, ang gagawin yan, hindi yan kung sino yung matapang. Dapat talaga, pag-uusapan yan ng gobyerno ng China at gobyerno ng Pilipinas kung ano ang magandang gawin dyan. Kasi kahit anong mangyari, hindi yan sila basta-basta aalis dyan. Kasi nga, nakapagpatayo na silang pasilidad. Kaya itong komodor na to masyadong mababa ang pang-uunawa nito. Akala niya siguro kapag presidente ka, dyan ka lang nakatutok. Paano naman yung milyong-milyong Pilipinong naghihirap ngayon? Kulang sa lahat. Presyo ng bilihin, pagkain, medikal. Yan, asikasuhin lahat ng presidente yan. Diba? Kaya ito, halata talagang namulitika lang. Halata talaga na ayaw niya kay Sara Duterte at ayaw niya sa mga Duterte. Nung panahon ni Digong, bakit hindi ka nagsasalita ng ganyan about sa approach niya? Para ka rin si Tory, no? Sasabihin na 6 years na walang nangyayari sa Pilipinas. O bakit nung panahon? Pulis naman siya nun. Bakit hindi siya nagsalita? Kaduwagan yan. Kasi kung totoong matapang ka, sasabihin mo yan kahit sino yung administrasyon dyan. Ayaw mo man o gusto yung administrasyon. Dapat sabihin mo yung mga sinasabi mo ngayon. Diba? Puro ka lang halata talagang pinupolitika mo si Sara Duterte. Kasi siya yung malakas na kandidato ngayong 2028 kapag malusutan niya yung impeachment. So ikaw, komodor, magtrabaho ka na lang, huwag ka nang sumali sa politika. Kasi kung pinagyayabang mo, yung susunod na Pangulo katulad ni BBM, ang tanong, ano bang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea? Nakuha na ba natin? Hindi na ba tayo binubuli? Nakapaglayag na ba yung mangingisda doon? Ganun pa rin naman eh. So anong development, diba? Ang kini natin, ay atin naman talaga yan. Ang problema, paano natin palisin yung China dyan? Ganun yun. Pakampi tayo ng Amerika. Malabo namang mangyayari yan. Diba? Andyan lang yung barko. Sabihin na natin, andyan lang kayo. Yung presensya ng Amerika nandyan. Pero yung Chinese Coast Guard nandyan din. At hanggang nandyan yan sila. Binubuli nila yung mangingisda natin. Kaya ang ginawa ni Rodrigo Duterte noon, nakipag-usap siya sa China. Kaya nga yung mga mangingisda, sinasabi nung panahon ni Duterte, hindi sila nabubuli. Tapos sasabihin nyo, pro-China si Duterte.
Masama ba makipagkaibigan? Di ba? Ganun naman talaga dapat. Ang bawat bansa ay mayroong mutual friendship yan. Pero hindi ibig sabihin, sinuko na natin yan. Kaya ang dapat dyan, matinding usapan kung anong gagawin dyan sa West Philippine Sea. Kasi kung sabihin mo, nakukunin natin yan, paano mo kukunin yan? Pagpatayo na yung facility yung China dyan. So, sige nga, gera ang mangyayari dyan. Kaya nga, kahit anong gagawin mo dyan, andyan na yan eh. Pinayagan ng nakaraang administrasyong Aquino na makapagpatayo sila ng mga establishmento dyan. Kaya wala nga magagawa niya, dapat talaga matinding usapan kung ano ba ang dapat gawin dyan. Paghatian ba? Join ano ba? Kaya dapat talaga pag-uusap, hindi yung dadaragin mo. Wala man tayong magagawa eh. Wala na tayong magagawa. Kailangan natin makipag-usap doon. Hindi yung magtapang-tapang ka dyan. Wala namang nangyayari.